Kumusta mga buddy? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang 8 lider sa buong mundo na naglunsad ng War on D. Ang bilang ng mga natsugi sa kanilang mga kampanya at kung anong nangyari sa kanila pagkatapos nilang bumaba sa pwesto. Mga buddy, papalitan natin ang word na DRUG ng letter D ha, at ang matsugi naman ang gagamitin natin sa halip na dedo. Kasi alam niyo na. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Pero syempre bago natin ito simulan ay huwag niyo na kalimutan i-subscribe ang channel natin para masarap ang ulam mo bukas. Number 1. Richard Nixon. Ang taong unang gumamit ng terminong War on D ay walang iba kundi si Pangulong Richard Nixon ng United States noong 1971. Sa kanyang administrasyon, nagpatupad siya ng mas mahigpit na mga batas laban sa D, pinalakas ang enforcement at nagdagdag ng pondo para sa D rehabilitation programs. Bagamat hindi ito direktang nagresulta sa malawakang karahasan, milyon-milyong Amerikano, lalo na sa mga mahihirap at minoryang komunidad, ang nadakip at nakulong. Matapos ang kanyang termino, si Nixon ay hindi naharap sa anumang kaso kaugnay ng War on D. Ngunit, ang kanyang mga patakaran ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa Amerika hanggang ngayon. Number 2. Cesar Gaviria. Sa Colombia, si Pangulong Cesar Gaviria ang naglunsad ng malawakang kampanya laban sa mga D cartels noong dekada 80 at 90. Partikular na laban sa Medellin cartel ni Pablo Escobar. Ito ang panahon kung saan bumaha ang karahasan sa bansa. Libo-libo ang natsugi sa sagupaan sa pagitan ng gobyerno at mga D-lords. Si Escobar mismo ay chinugi noong 1993. Pero hindi nito tuluyang napuksa ang D-trade sa bansa. Matapos ang kanyang termino, si Gaviria ay hindi nakasuhan kaugnay ng kanyang War on D at sa halip naging tagapagtaguyod pa ng D policy reform. Number 3. Felipe Calderon. Sa Mexico, si Pangulong Felipe Calderon ay nagdeklara ng giyera laban sa mga D-cartels gamit ang militar upang sugpuin ang mga ito. Pero sa halip na bumaba ang kanilang krimen, mas lalong dumami ang karahasan. Tinatayang nasa 60,000 hanggang 120,000 katao ang natsugi sa kanyang War on D dahil sa sagupaan ng gobyerno at mga sindikato. Matapos ang kanyang termino, hindi siya naharap sa kaso, pero nananatili siyang kontrobersyal dahil sa madugong resulta ng kanyang kumpanya. Dahil sa madugong resulta ng kanyang kampanya. Number 4. Thaksin Shinawatra. Noong 2003, inulunsad ni Thaksin Shinawatra, punong ministro ng Thailand, ang isang 3 buwang crackdown laban sa D. Sabi ng gobyerno, ito ay isang matagumpay na kampanya. Pero ayon sa mga ulat, mahigit 2,500 katao ang chinugi, kabilang ang maraming inosente. Dahil dito, kinundi na siya ng international human rights groups. Pagkatapos ng kanyang termino, si Thaksin ay napatalsik sa isang kudeta noong 2006 at nakaharap sa iba't ibang kaso ng korupsyon. Pero hindi siya naakusahan ng direkta kaugnay ng kanyang War on D. Number 5. Jair Bolsonaro. Si Pangulong Jair Bolsonaro ng Brazil ay nagbigay ng mas malaking kapangyarihan sa pulisya para labanan ang D. Dahil dito, libo-libong D suspects, karamihan ay mahihirap mula sa favelas, ang chinugi sa mga operasyon ng pulisya. Matapos ang kanyang termino, nagkaroon ng mga investigasyon kaugnay ng mga patayan sa kanilang administrasyon. Pero wala pang opisyal na kaso ang naisampa laban sa kanya. Number 6. Joko Widodo. Sa Indonesia, si Pangulong Joko Widodo ay matindi ang kampanya kontra D at pinagpatuloy ang pagpapatupad ng parusang kamatayan sa mga D offenders. Maraming dayuhan ang binitay
dahil sa D-related crimes na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Indonesia at ibang bansa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang war on D. Number 7. Sheikh Hasina. Si Sheikh Hasina, punong ministro ng Bangladesh, ay naglunsad ng kampanya laban sa D noong 2018. Mahigit 200 katao ang chinugi sa mga operasyon ng pulisya na naging dahilan para tawagin itong state-sponsored killings ng mga human rights groups. Hanggang ngayon nananatili siya sa kapangyarihan at patuloy ang kanyang kampanya laban sa D. Number 8. Rodrigo Duterte. At syempre hindi natin makakalimutan si Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Noong 2016, inilunsad niya ang isa sa pinakamadugong war on D sa kasaysayan. Ayon sa opisyal na datos, may higit 6,229 na natsugi sa police operations. Pero ayon sa mga human rights groups, maaaring umabot ito sa 12,000 hanggang 30,000. Dahil dito inakusahan siya ng International Criminal Court or ICC ng Crimes Against Humanity. So yun na mga buddy, mukhang si Duterte lang talaga ang napasa kamay ng ICC. So abangan na lang natin kung ano ba talaga ang mangyayari dito. So yun mga buddy, yun pala sila ang mga presidente na nagkasa ng war on D. At makikita nyo naman na karamihan talaga sa kanila ay hindi nanagot sa kanilang war on D. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. God bless. Good evening, good evening, good evening. Kumusta mga buddy? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang 8 lider sa buong mundo na naglunsad ng war on D. Ang bilang ng mga natsugi sa kanilang mga kampanya at kung anong nangyari sa kanila pagkatapos nilang bumaba sa pwesto. Mga buddy, papalitan natin ang word na DRUG ng letter D ha, at ang matsugi naman ang gagamitin natin sa halip na dedo. Kasi alam niyo na. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Pero syempre bago natin ito simulan ay huwag niyo na kalimutan i-subscribe ang channel natin para masarap ang ulam mo bukas. Tara. Number 1. Richard Nixon. Ang taong unang gumamit ng terminong war on D ay walang iba kundi si Pangulong Richard Nixon ng United States noong 1971. Sa kanyang administrasyon, nagpatupad